Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ay ang 4.5 season ng kanyang teleserye na Norman Mangusing content, na kung saan meron na naman po tayong tatalakayin about dito sa PSA niya, mga ka-plastic. Usapang PSA muna tayo, tapos maya meron tayong latest na patungkol dun sa new live stream ni Norman Mangusing. So, bago ang lahat, luma ang iba, ay may isang mensahe si Norman Mangusing way back sa kanyang dati niyang mga vlog patungkol sa mga politika. So panoorin natin. Takot sa lipunan, mga pulis na involved sa kakurakutan, bakit di sila doon
nag-focus at linisin. Nakapokus sila sa akin dahil ako lang yung kaya nila. Bakit sa flood control issue wala silang kibo? Kasi doon sa mga maliliit na tao na binigyan ko ng hanap buhay, pinagpopokusan nila na mas marami namang mga walang iya dyan. Mas marami namang kurakot sa lipunan. Bakit ako? Bakit? Ako lang yung kaya nila? Patawa ka. Bakit sa flood control tahimik sila? Mas malalaking issue ng lipunan, bakit sila tahimik? Bakit sa akin nakapokus? Ano ibig sabihin nun? Ako lang yung kaya nila? Huwag kang patawa. So, meron na pala siyang dating hinaing patungkol sa politika, mga kaplastik. Na kung bakit daw siya ang pinag-iinitan at bakit sa kanya nakapokus ang lahat. Samantalang may mas marami pang mas masaul sa kanya sa Malacanang, mga kaplastik. Ganito lang kasimple yan, mga kaplastik, kung bakit ikaw ang pinag-iinitan. Norman Mangusit. Yun ay dahil may mga bayarang vlogger na kung saan ay ikaw ang laging tinatapik. Ngayon kapag nadedehado na yung mga kampo ng mga magnanakaw sa Malacanang, ay biglang nagpapasiklaban biglang nagpapaviral itong mga social media influencers. Yan ang rason kung bakit nagkaroon, di ba, kayo ng drama doon sa press conference, mga kaplastik. Hindi nyo napapansin kapag nakikita na natin yung malinaw na katotohanan na nangyayari sa politika, ay bigla-bigla na lang mag-iingay itong mga vlogger na butler ng mga korap o mga bayaran, di ba? Tapos gagawa sila ng mga drama sa social media na instead na tutukan ng mga taong bayan yung nangyayari din sa Malacanang o yung sitwasyon sa gobyerno dito sa Pilipinas, ay nadadivert papunta kay Norman Mangusin. Kaya nga marami mga netizens na matatalino, yung talagang may intellectual talaga legit, na bakit pa natin to pinag-uusapan tong mokong na to na si Norman Mangusin. Samantalang maraming mga mas importanteng usapin, lalong-lalo na itong nangyayari sa ating bansa na kung saan ay lubog na at kasalukuyan tayo ay nasa top 3 na most corrupt in the country o sa lahat ng buong mundo. Hindi ba tayo nahihiya niyan, mga kaplastik, na tayo ay top 3 na sa mga most magnanakaw sa buong mundo? Pumapangatlo na tayo. Kaya nga bumoto pa kayo sa darating na 2028 election, gawin yung tanga yung sarili ninyo. Pag binayaran kayo ng 20 pesos ng mga politiko, boto nyo sila dahil yung reputasyon ninyo o yung kinabukasan ninyo ay halagang 20 pesos lamang. Magpa-vote buying kayo. Total, yun naman ang gusto ninyo, no? 6 na taon yung pagdudusahan na harap-harapan tayo ninanakawan ng mga politiko. Diba? Tama yung sinabi ni FLM. May point of view. Na bakit siya ang lagi niyong pinupuntirya samantalang may mga mas marami pang importante na usapin na kung saan ay yun ang dapat tutukan. Hindi nyo napapansin, lagi may nagbabiral na ibang topics kapag pinag-uusapan na yung usaping flood control. At lalo-lalo na kung pakampi ng mga media yung mga politikong nasasangkot. Diba? Hindi nyo napapansin yun. Biglang magpapasiklaban. Kung hindi nga lang nasa wata ni Rapi Tulfo yung presscon na yan, baka may presscon part 2 pa. May mga pabanda-banda pa. Diba? Tuwan-tuwa sila noon nung mga araw na yun dahil ang sarap ng ingay ng mga bayarang vlogger doon na nakapaligid doon sa munisipyo ng Parañaque. Dahil ine-expect nila si Norman Mangusin pupunta doon. Siyempre, itong si Norman, mautak. Alam niya kasing kukuyugin siya ng mga vlogger doon. At baka may possibility na baka masaksak pa siya doon. Siyempre, di natin masasabi ang mangyayari doon kung pumunta si Norman Mangusin doon sa hearing. Diba?
Tapos magmamalinis yung kabilang kampo na hindi daw sila may plano nun. Natural, madali lang naman sabihin yun. Eh, malay natin kung meron silang binayaran tao tapos pagplanuhan nila yun, di ba? Gaya ng sinabi ni Susan Yance na gusto na daw ipatumba itong si Norman. Di ba? Eto. Magpunta tayo sa usaping PSA ulit na ipinaglalaban ni Norman Mangusing. Pero bago ang lahat, tingnan natin yung reaksyon niya nung nakibasa niya yung mga ikinaso sa kanya ng mga kalaban niya sa social media. Panoorin natin to. Nananahimik. Hindi niya mabilang yung kaso niya. Hindi niya kasi pwedeng basahin eh. Bawal yun. Tulala yan. Mukhang problemado ang bida na sa mga nanlamig eh. Shout out. Ay, magandang hapon ho sa inyo lahat. Mark Martinez, thank you. Andito ako sa kasama ko si Ninong. Yung aking poging-poging lawyer na Ninong ko. Beautiful, Ninong, beautiful. Oh, beautiful daw, sabi ng Ninong ko. Beautiful daw. Pop? Iba yun. Ah, iba? Hindi, naka-ano ko Ninong, naka-stream. Tatrabaho lang. Mangungumusta sa ating mga supporters, viewers, and subscribers. Medyo marami-rami rin. Itong bagong YouTube ko kasi wala na po ako Facebook nito wala na rin akong TikTok. So, meron. Eto na lang YouTube, meron akong 50,000 followers po. Subscriber. Abado lagi. Bigyan lang lambot si Norman nung nabasa niya yung kaso niya. Ay, kamusta? Boss FLM, shoutout to my cousin Liam Endaya. Shoutout tayo kay Liam Endaya. Na. Hindi siya mapakali sa kaso niya. Wawa naman. Abado na naman ang malala. Anong feeling? Wawa ka naman, Norman. Wala na ba mas bibigat pa sa kaso? Perjury? Tapos may paparating pa? Talagang di ka na makakapagsalita ng diretso niyan. Kawawa ka naman, Norman.
Sana napagtanto mo na yan noon pa. Hindi ka nasasampahan ng kaso ngayon. Yan ang naging bunga ng pagiging tarantado mo noon pa. Wala. Ano to, Ninong? Wala ito. Wala akong kinalaman. Hindi ko to alam. As in, wala. Naka-online ako. Shout out kay Salve Balaoro at kay 00 Gambler. Lea Weda, thank you. Shout out sa'yo. Walang kinalaman. Abado. Boss, patingin naman ng ninong mo. Gwapo ninong ko. Pogi. Para si ninong ngayon. Para kang ninong ha. Balbasarado ka ngayon ha. Ano yan? Pinapahaba mo talaga? After that lang. Ilang times. Yes, naman. Okay. Sandali. Natay. Natay sa kaba. Si Cadaver, di ko na nakikita. Nahanap niya yung comfort niya. I-relive ko to. I-relive ko. Relive ko lang. Babalik ako. Okay? Shout out daw kay Vin Diesel. Vin Diesel daw ng New York City, Cubao. Sino-sino na lang binabasa niya. Mark Martinez, shout out sa'yo ha. End ko muna itong live ha. Balik ako ha. Ayun. Kawawang nila lang. So panoorin natin ang about sa kanyang birth certificate, mga ka-plastic. Ito nga pala yung kaso. Biglang napatahimik si Norman oh. Ito po yun Ito siguro yung nabasa niya. From Joanna Francesca Lopez Warlacolejewa, it's a complainant in the case number 44 counts of violation of Article 358 grave oral defamation. O bagay, na-refile nila yung kaso. Yung nangyari nung di ba? Sa Office of the City Prosecutor ng Parañaque. And unjust vexation, Article 287, the Revised Penal Code, in the relation of Section 6, RA 10-17-5, o yung Cyber Crime Prevention Act of 2012. At ang kanyang co-responded ay si Norman Mangusin, also known as Francis Leo Marcos. Ayan. Ito siguro yung mga nabasa. Isa sa mga nabasa ni Norman, mga kaplastic. 44 counts of grave oral defamation. Ang inambigat niyan. Kawawang nila lang. So dahil dyan, mga kaplastic, etong si Norman Mangusin, kasasabi lang niya kanina na wala na daw siyang TikTok. Pero ito po ang nangyayari sa TikTok. Nagpe-penalty! New! Dito sa kabila, York. New York. Diba? Uto-uto talaga Ayan pambayad bail daw. York, puta. FLM yan, puta, naggagaganyan para sa inyo, masaya.
Masiyahan lang kayo, di ba? First time ko bumalik. Para sa mga friends natin. Sa buong buhay ko po, hindi ko ginawa yan ha, na mapinturahan yung aking pagmumukha kahit pangit yan. Ate Geraldine. Minamahal yan ng mamamayang Pilipino. Pero para sa inyo, para sa kasiyahan lang. Richard, New York. Nasa likod lang siya, no? Lagay na natin yung ER. Ayan lang, Nino. Kompleto. Ayan. New Yorker. Di ba? God bless you. Maraming salamat po. Nagpe-penalty. Di ba? Yan ba yung sasabihin ni Norman Mangusi na wala siyang TikTok account? Pero nakapag-TikTok siya, mga ka-plastic. Kasi yan, nangangalap ng pambail yan, mga ka-plastic. Sinungaling yan, number 1 eh. Eto pa. Dalawa na lang, 4 seconds. Dalawa na lang, isa na lang, habo. Yun. Ay, naku, hindi Kapit nakuha. bahay ko lang dito sa Newport. Hindi nakuha. Kailan ka uwi, Ate Lice? Talo tayo ron. Bakit tayo talo ron? Ninong! Ha? Saan? Talo tayo ron. Pero umuwi ka ba ng Pilipinas? Okay lang. Walang Pag problema. uuwi ka, Pasasalamatan ko kayo. Ano to? Ang tawag Eto ha. sa sinihan. May pentel pen ako rito. Okay? Lahat ng mag-gift sa akin na above 2,000, isusulat ko yung pangalan nila Ayan na. sa mukha kong ito. Hindi ko pa yung ginawa sa buhay ko. Wait, Papakulunin. andali lang. Dalawa na lang. Talagang desperado na talaga si Norman Mangusi, no? Talagang may kapalit ng bawat katangahan niya. Nangangalap kasi ng pera yan dahil marami siyang kasong nakapending. Kayo naman mga bobong fans, patuloy pa rin kayo nagbibigay ng mga gift o mga palipad. Diba? Kung hinahayaan nyo yan mga yan at hindi nyo iniintindi yung taong yan, malamang sa malamang, hindi niya gagawin yan. Diba? Eto, yung usapin natin dito sa PSA ni Norman. Pag-uusapan natin ngayon. At ito po yung kanyang opinion. Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin. Maraming salamat. Thank you po. Boss, ano masasabi mo sa pagkansela ng PSA sa birth certificate mo na FLM? Okay? Totoo? Hindi gagawin ng PSA yon. Kailangan nun ng court order. Makakasuhan sila dun. Kapag kinansilan nila yon ng walang court order, kailangan dun ng court order. So kung sino man nagbabalita niyan, balitang hausaw yan at walang katotohanan yan. Okay? Pag may decision ng korte, order of the court, pwede. Maniniwala ako. Pero hanggat walang court order, hindi mo kung ang tawag doon, hausaw. Hausaw. Diba? Maraming salamat po. Wow, shout out to Genius. Paano ba yan? Sabi ni Genius dito sa caption, Norman, punta ka sa Recto para meron kang bagong PSA account. Diba? Falsification of public documents. Palaking kaso rin yun. At dahil dyan, may napatunayan itong si Genius sa mga aligasyon tungkol sa kanyang kapanganakan. Sabi pa nga ni Genius dito mga ka-plastic, wag mo nga kaming pinaglololoko Norman Mangusin. Ayon sa NBI, pinanganak ka sa Bulacan, Bulacan ng September 29, 1979. May pabagyo-bagyo ka pang nalalaman na December 29, 1979. September 29 talaga siya. Base sa sulat, quote-unquote,
using both names of Francis Leo Antonio Marcos and the name Norman Mangusin at the point of the accused appellant was arrested for violation of Commonwealth Act Number 142 as amended by Republic Act Number 6025, otherwise known as Anti-Alias Law. Ayan. Anti-Alias Law. Driver's license data of Norman Antonio Mangusin which matches one of they have received through the intelligence gathering. The said license detail bears the face image similar to the one posing as Francis Leo Marcos Antonio. Also upon inquiry to the office of the Civil Registrar General in Baguio City, where Francis Marcos claimed to have been born based on the various documents he filled out. The said office used the certification stating that there is no record of the birth under the Francis Leo Marcos available in their records. Ayun, malinaw na malinaw mga ka-plastic. There is no record ayon sa NBI, mga ka-plastic. To rebut evidence of the prosecution, the defense presented Rico Peñaranda and Remedios Mangusin. Rico Peñaranda, Civil Registrar of the Municipality of Tarangnan, Samar, testified that on January 19, 2021, upon the request of the representative of Francis Leo Marcos, ayan, he issued civil registry form number IA, IA ba to? Tapos indicating the following: registry number 300, date of registration 29 of December 1979, name of child Francis Leo Marcos, with the gender male, date of the birth 29 December 1979, of birth Tarangan, Western Samar, name of mother Remedios Baking Antonio, citizenship of mother Filipino, name of father Pacifico Edralin Marcos, citizenship of the father Filipino, date of marriage parent not stated, place of marriage not stated after the issuance of said civil registry from IA through a letter dated 20 of January 2021, forwarded it together with the certificate live birth of Francis Leo Marcos to the Chief Statistical Specialist of the Philippine Statistics Authority of Capbalogan, Samar. He did that because he found that the registration of birth of Francis Leo Marcos has not yet been forwarded to the PSA. So malinaw na hindi po ito nakarehistro o parang not stated, mga ka-plastic. Pag sinabing not stated, hindi po siya naka-record sa naturang lugar, which is sa Tarangan, Western Samar. Yon. Malinaw na wala pong Francis Leo Marcos na nakarehistro sa Tarangan, Western Samar o sa Baguio man yan. Walang Francis Leo Marcos. So nangangahulugan na hindi po ito legit. At hindi natin alam kung saan nanggaling yung Francis Leo Marcos na yun. Dahil base sa mga commenters natin, scammer yan talaga si Carmona yan. Hinatid ko pa dati yan. Kas pag uwi wala. Masakyan, tricycle driver yan. Kahit Baronuning Colonel Balbay, pinakita niya mga tinateneladang video kono sa Yamashita Treasure. Tapos pinaiyot pa yan sa GRO sa Cubao kasi tigang na daw siya.
Tarantado. Sabi namin ni Pugenius, PM mo nga sir, mga kwento mo mukhang interesting. Ayan. Sabi ni Jazz Tahia, gatas na gatas walang wala na ba? Hayaan mo yung taong panay-ngat-ngak mo. Nakikialam ka sa diskarte na yan. Gumawa ka ng sarili mong diskarte. Kupal na yan yung taong kinukupal mo pa. Di sino mas kupal sa inyo? Dalawang kupal kapal. Ayun. Pinagsabihan si Pugenius na kupal. Ang di ko maintindihan ito sa mga friends of Pugenius, basher o supporter ni FLM. Mukhang laging galit kay FLM pero active sa buhay ni FLM. So nag-reply si Pugenius, wala pong FLM. Ito yun. Norman Mangusi sa Entero Trade Test Center. Yan, siguro dating yan trabaho to. Tapos bakery chef instructor 22 day of December. Yan. Siya nabigyan ng certificate. Yan. May pirma pa ng mga may-ari ng kumpanya. So yun. Malinaw na malinaw yung kanyang PSA account Francis Leo Marcos ay hindi po lehitimo at wala pong nakaregistered sa kahit saang lugar. At ito po yung pinapatunayan niya kuno. Ito na yung huling araw na sasagutin kita. Sinang ina mo. Oo. Ito ang birth certificate ko. Late registered siya ng 91. 91, okay po. Yun na yun. Yun na yung lahat yun. Basta 91 para tama. Kasi mas palapit pa ng 95 para. Sige mo, sige po. 5 taong komatos. Pwede rin siguro mas maganda. 1986, 85 para mas maganda. Kaya na yun. Hinula. Late, limang taon na pagkitan ba? Sige, pwede na. Late registered noong 1985. Sige, gano'n na lang. Kaya na lang para mas para mawala ng klaro. Tsaka yun, baguhin natin yan. Baguhin natin yan. Grabe. Middle name mo. Middle name ng nanang. Backing lang. Ayun. Booking na. Ito ho ang birth certificate ng mga anak ko. Ayan. Ayan, ang birth certificate ng mga anak ko at birth certificate ko. 4 ho yan. Dalaga na yung iba. Okay? So, meron pa. Nakakahiya naman ho. Pwede kaya makasuhan yung inutusan ni Norman Mangusi na pikiin yung mga dokumento? So mag-comment po kayo. Kasi alam ko 100% pwede makasuhan din po yung nagpeke o nagmanipula ng kanyang mga dokumento na inutusan ni Norman Mangusi, mga kaplastik. Kasi illegal na po yan eh. Pagmamanipula ng mga dokumento. Mabigat na kaso yan, mga kaplastik, kasi hindi mo sinunod yung talagang yung pinaka core ng kanyang mga identity. At mas naniwala ka sa mga sulsol ni Norman Mangusin na gawin mo ng 1985 yung mga dokumento. Kasi medyo may sakit na daw yung taong ganito ganyan bla bla bla. So sadyang mabigat yun, mga kaplastik. Nakakaalarma ito dahil may mga totoo nga talaga na mayroon talagang nangyayaring fixing sa loob ng PSA. At nababayaran nga ni Norman ng 200,000. Yun nga yung sabi niya, di ba? Yun yung pagkakakwento niya.
200,000 pesos kapalit ng identity niyang peke. Diba? Para ma-claim lang niya na kamag-anak siya ng Marcos, mga kaplastic. Nakakahiya naman ho. Oh. Baliktarin natin yung camera. Para maganda. Oh, ayoko nang ipakita rito pangalan ng nanay at tatay ko, baka makita nyo pa eh. Okay. So, ayan o. Oh, maliwanag oh. Francis Leo Antonio Marcos, name of children. Bogok. Kinaina mo mga gago. Sa tingin mo papayagan ba akong tumakbo senador ng korte ko? Hindi ako si Francis Leo Marcos. Ang bobo mo, minuminuto, kinang ina mo. Tangina ko, sige. Sarap panoorin ito, nakakatanggal ng inip pero nakakadagdag ng inis. Pati yung kakosa niya fake. Wag kami Norman kasi halata na alam namin yung modus mo. Yung kasama mo sa sabungan naging kakosa mo na. Si Casper yata yun. Buti pa si Pinocchio tumatangos yung ilong tuwing nagsisinungaling, ito lalong pumapango. Sabi nila malinaw na falsification of public documents, bakit ang bilis na kalaya nito? Maraming ang koneksyon. Hindi ka ba nakakaintindi? Di daw sumipot sa mga taga-NBI niya, alam ng busy. Meron tayong tinatawag na bail o piyansa. Pag nakulong ka, magbabayad ka ng piyansa at pagsamantalang palalayain ka. Alam mo ba yun? Malamang hindi. Yun. Pati ba naman ito mga kaplastik? Yung issue na picture mga kaplastik na sinasabi ni Genius dito. Picture pala nito ni Jose Marie Pastor Jam na kapatid mo, inaangkin mo. Pati ba naman yung picture ni Jam Antonio Mangusin? Inaangkin mo na rin. Diba? Hindi natin ipakita. Grabe naman. So magtungo ngayon tayo sa opinion ni Jam Antonio patungkol dun sa picture na yun. May mga times po pag nagkikita kami, may mga usapan na walang magpipictures. Ganun yun. Mga usapan na walang magpipictures. And after nun, ganun lang. Kaya wala talaga. Pero yung pictures na pinakikita niya na bata siya na nakaupo doon sa parang ano tawag dito, may tawag doon eh, aratan. Kung alam po ninyo yung upuan na bata na ratan na may hawak ng suklay, picture ko yon nung bata ako. Kiniklaim niya na picture niya, and I said to my nanang, picture ko yun, bakit niya kinuha? Ang sabi naman sa akin, hayaan mo na, picture lang naman. O, kita niyo na, no? So, ganun lang yun. At least, ano, no? May mga times... So, nangangahulugan, mas mahal ni Nanay Remy itong si Norman Mangusin at hindi ikaw. At inaangkin pa niya yung picture mo nung bata ka pa. Eh, hindi na ako nagtataka kasi magkamukha naman kayong dalawa eh. Halata naman eh, oh, parehas kayo ng pinagbiyak na kamatis na ilong na may pinupuitan na aso. Parehas na parehas. Talagang aangkinin niya yung picture mo. So magtungo na tayo sa latest live stream ni Norman Mangusin. So, ito yun. Move it. Move it. Malaman kung paano niya i-angle. Wala siyang cellphone stand. Yun.
Hindi niya talaga maanggulo na maayos. Shoutout sa mga ispadudel. Oo. Dito ako sa Togo. Alam nyo na. Siyempre. Patogo-togo lang. Patago-tago lang. Oo. Mark Martinez, shout out. Ay, busy. Oo, pati nanang ko na busy. Oo. Ganun lang talaga. Sabi ko nga, wala na akong gagawin sa buhay ko kundi Manloko. sumagot sa mga kinakaso sa akin. Alam nyo ba na bugbog sarado na tayo sa sobrang dami nating hearing? Philippine Loop Yarn. Bugbog sarado talaga. Oo, para akong ginugulpe. Pero okay lang. Harapin natin yan. Sinasalaula mo na naman yung bagong hotel mo. Punong-puno ng dura na naman yung sahig. Tsaka ng yosi. Busy tayo. Sabi ni Reynaldo Misa John. Oh, yun. Flying Eagles daw. Good evening, sir. Thank you. Sabi ni Matt Judge, Idol, pag-greet naman sa asawa ko, happy birthday kay Jello. O Jello, happy birthday daw, sabi ni Matt Judge. Ha? O, nagpalipad pa yan ng 99 pesos parang mabati ka ng happy birthday. Okay? Ikaw walang bumabati sa'yo nung birthday mo. Kawawa ka naman. Ka, boss? Hindi. Siyempre, medyo pagod. Alam nyo na. Eto, gwapo pa rin. Wago pa rin. Sabi ni Ilocano Act, Jason Corpus, I'll be there for you. Sabi ni Chad Venture, shout out daw from Quezon. Anyway, shout out din kay Kadaber. Oh yeah, Kadaber ha. Shout out na kita kahit wala ka rito. Hindi makaawa sa palipad ni Sabi ni Kadaber. Linlin News Entertainment, basta team Calibre, solid. Basta team di Calibre daw, solid. Shout out kay Hazel 21 ng United States of America. Salamat sa iyong super sticker. Mabuhay ka, Hazel 21 ng United. Shout out kay Manang Janice. At Kanyam. Ama ng Odette. May Mark Martinez, Kabsat, si Mr. Palipad ng $5. Ayan, shout out sa'yo. Sayang ang palipad. Kanayong ka makita dito yung Ramon Isabela. Tagadtoy ka ba, idol? Adat ta, daga. Shout out kay Kat. Kay Pusang Gala. Shout out. Kay Mike Takayama.
Choke, sana mag-champion ka. Ha? Diyan sa Taiwan. Para makabayad ka na. Alright. Oh. Diba? Shoutout sa lahat. Kay Micaela Mitch, shoutout din. Shoutout from Tacloban City, idol. Shoutout from Tacloban. TMZ Lane, Mark Martinez, howdy. Si Jepoy, shoutout din. Nako. Alam nyo, may balita ako. Ano? Balita lang naman. Oo. May nag-hearing daw sa Manila kahapon. Oo. Nako. Ano yun? Nako, yun na. Dumami na kalaban, dumami na. Nagkakaroon na tayo ng kalampi. Oo. Syempre, meron pa sa Isabela yon. Oo. Meron pa yun sa Isabela. Masaya-saya. Wow. Balita ko lang, may nag-hearing kahapon. Secret. Balita ko lang yun. Mukhang marami nang nagdidemanda sa kanila. Oo. Diba? So, nakakapagod. Actually, nakakapagod ang hearing. Ang ginawa ko na lang, in-enjoy ko na lang siya. Parang ang dami pa darating, nakasunod. Ang dami pa. Kalbaryo nga ni. Katangahan mo kasi. Let's see. Ginawang libangan. Ang libang sa Apulakay, kas. I support you, sabi ni Nicolas Cervantes. Shoutout sa 400 plus na viewers natin. Kahit na tay-tay lang, masaya. Si Cadaver wala, sila Ate Tess wala. So, it's okay. Di ba? The job, sir, long live. Long live. Sabi ni Mark Aldwin Raposas, welcome back, idol. Thank you. Di ba? So, meron akong magandang kwento ngayon. Alam niyo yung magandang kwento. Ano? So, nagkakabaliktad na ho yung sitwasyon. Oo. Anong klaseng baligtad? Nagkakabaliktad na po yung sitwasyon. Ay, Ano nga? dinadanas na nila yung dinadanas ko. Pero dadanasin nila yan, mas matindi pa. Syempre, cool muna tayo. Alam mo yung cool muna tayo, yung wala muna tayo sasabihin. Sila, pag nag-live, pinapanatan lahat. Pati abogado ko, pinopost nila yung abogado ko matanda daw. Yung matanda ko, ugod-ugod na daw. Basta marami sila sinasabi. May pang grade 2 pang nalalaban. Yan. Let's see. Ganon. Kaso, problema,
ang dami ng galit sa kanila ngayon. Oo. Ang matindi nito, lahat ng mga taong pinagdadadamay nila, kanya-kanyang file na ng kaso. Iyon ang malupit doon. Oo. Oo. Marami pang kasunod yan. Magugulat na lang sila, sunod-sunod na darating sa kanila yun. Bahihilod talilong sila ngayon. Di ba? Ibig sabihin nun, sa kampo ni Makagago, ay marami na rin nagsampa ng kaso sa kanila. So, ano kaya yun? I just wonder na kung totoo man yan. Kasi wala na rin akong napapaniwalaan sa mga opinion ni Norman. Kasi kung meron man di sana nasabi na yan ni Makagago na may nagsampa ng kaso sa kanila. At sino ba nasagasaan ni Makagago during the retaliation between kay Norman Mangusin? Parang hindi naman ata, wala naman akong natatandaan. Siguro baka yung mga ibang tao na nilait-lait din ng mga trolls. Diba yung mga trolls, mga ka-plastic? Pinapakitaan nila ng mga larawan. Di natin sigurado. Baka ganun. Hindi natin alam. Baka o kaya naman yung mga nakakasama ni Norman Mangusin na inakusahan niya na bodyguard daw. O di ba? Maaring yun, di ba? Di natin alam. Pati yung kaso yata sa mahirap na magsalita eh. Baka kasi kasi si Norman hindi nagsasalita eh. Malalaman naman natin yan kung magsasalita yung kampo nila. Kung mayroon man talagang nagdemanda sa kanila. Siguro isa na rin doon yung mga naagrabyado ni Boss MG noon na yung mga dati niyan dinidis, mga kaplastik. Maaaring yun. Kaya nga minsan napapapyaw ni Makagago sa live niya na naranasan na niyang nademanda na siya ng mga kapwa vlogger niya. Dahil kasi yung mga panahong yun, parang Norman Mangusin din ang estilo ni Makagago eh. Yung hindi nagdadaan-daan sa mga pinagsasasabi niya. Talagang minumura niya, pati dinadamay niya talaga, pati yung mga sibilyan, mga kaplastik, pati yung mga walang kamalay-malay na nahagip lang ng camera, di ba? Nadamay din yun, mga kaplastik. Kaya pala parang biglang tumutuma lang views ni Makagago, no? Di nyo napapansin, bumababa na. Dati, paldong-paldo siya, 400,000 and up. Tapos ngayon, bigla na lang 200,000. 200,000 below pa. So nangangahulugan na parang may mga tao na rin talagang bullshit sa tao. Kasi hindi naman lahat kasi sa Pilipinas hangang-hanga sa mga social media influencers. Merong mga iba talaga na hindi mawawala yan sa social media na mayroong talagang galit sa kanya. Mabuti na nga lang hindi siya na tatambangan sa labas. Di ba? Madalas pa naman siya pumupunta mag-isa sa mga lugar na hindi niya pinag-iisipan. Di ba? Kasi pag ikaw ay social media influencer, responsibility mo na maging maingat at maging magalang ka sa mga tao sa paligid mo. Lalo-lalo na kung ginagawan mo pa siya ng content, mga ka-plastic. So hindi natin alam kung ano yung mga sinasabi ni Norman, kung totoo talaga. Kasi number 1 na sinungaling to, mga ka-plastic eh. Baka minamind conditioning lang yung mga fans niya. Na iniisip niya na may laban pa rin siya. So malalaman naman natin na yan kung mayroon talaga nangyayari kapag may resulta na sa dulo. Basta tayo, wala tayo sasabihin pangit sa kanila. Tahimik na lang tayo, basta sumunod na lang tayo. Kung ano man yan. Di ba? Ngayon sila pag may sinabing pangit, screenshot nyo, padala nyo sa akin yung link. Dagdag kaso nila yan. Ganun lang kasimple. Sabi ko, I can do this all day. Yes. Sanay ako dyan. Yes.
pati yung mga sinauna pa na winalangya nila, babalik sa kanila lahat ng pang-aapi nila sa kapwa. Yes. At balita ko, pati yung mga sinauna pa na winalangya nila ay mukhang nagsampa rin ng kaso yata. Secret lang. Ewan ko lang ha. Yan ay ayon sa aking bubuit. Merong isang pamilya ng celebrity na ang alam ko kahapon, Wednesday lang kahapon lang nagsampa ng kaso sa kanila. Oo. Yun yung balita ko. Balita ko lang. So, nangangahulugan. Totoo pala yun. Diba, may mga binanatan siyang celebrity na anak ng isang sikat na rapper na minolestya niya sa mga rap niya. Diba? Kaya nga bumuo itong ng close group itong si Norman ng dekalibreng investigador Nandun lahat yung mga files na yung mga aligasyon nila kay Daviges, kay Apprentice. 'Di ba? Kaya siguro baka nakarating na siguro sa kanila. So hindi na lang in public na minidya na dinemanda itong mag-asawa o si Daviges man. 'Di ba natatandaan nyo? Gumawa siya ng isang rap song na hinarassment niya sa word by word, lyrics by lyrics ang anak na sikat na rapper. At nabanggit na ni Norman Mangusin yung mga nakaraang nakaaway niyang kapwa vlogger ay nagsampa rin ng kaso. So nangangahulugan, hindi porket matagal na panahon na ito, mga kaplastik, ay makakalimutan na ng mga vlogger yan. Diba? Halimbawa yan, that time. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga vlogger na minumura nila yung mga kapwa vlogger nila, tapos dinadamay nila yung mga magulang na nananahimik. Kumbaga, usapang argumento lang sa online. Hindi mo kailangan mandamay ng ibang tao na pati nanay dadamay mo, sasabihin mo bobo yung nanay. Pwede kayong makasuhan yan. Kung si Manny Pacquiao nga, di ba, nung dinamay yung nanay ni Manny Pacquiao at ni Norman Mangusin na sinabi niyang baluga. O bakit sinusulsulan ni Daviges na magsampa ng kaso itong si Manny Pacquiao? Dahil ininsulto niya yung nanay, ininsulto ni Norman Mangusin ang nanay ni Manny Pacquiao. Paano pa kaya yung mga small vlogger na pinagsasabihan ninyo? Na bobo yung nanay nila na genetically minagmana sa kanya. Kaya ganyang kakabobo magsalita sa social media. 'Di ba? Hindi niya naiisip yung mga ganyang pananalita na halimbawa makaachamba ka ng mga matitinding tao na sinabihan mo ng ganyang kataga. Ewan ko na lang kung anong kapupuntahan ng vlogger na yan. Kung sa hukay ba o sa kulungan. Diba? Pag argumento lang. Walang debate na idadamay mo yung nananahimik na magulang para sabihan mo na bobo yung magulang nila. Diba tama? Yan yung mga consequences na kapag ikaw ay vlogger, be responsible. Kung gusto mong batikusin yung mga kalaban mo sa social media, wag mong idamay yung mga nananahimik nilang mahal sa buhay. Kung kayo nga nagagalit kayo dahil nadamay ni Norman Mangusin itong asawa ni Makagago naggagagalaiti kayo kasi dinamay yung pamilya niya. Paano naman yung mga small vlogger na minura-mura niya yung mga pamilya nila? Tinawag ninyong may tulo, bobo, tanga, di ba? Kung ano-ano mga pinagsasasabi nila. Pati yung mga commenters, minumura niya. 'Di ba? Pag hindi niya kaya yung argumento, mumurahin na lang niya. Hindi niya alam
na pwede siya masampa ng kasong cyber libel. Diba? At the same time, unjust vexation, mga kaplastic. Kung totoo man tong sinasabi ni Norman Mangusin na lahat ng mga nakakaaway ng the biggest ay nagsisiusbungan ulit at nagpapail ng kaso, parang lumalabas na patas ang labanan. Namomroblema si Norman Mangusin, ngayon namomroblema din yung kabila. Tama, di ba? Kasi nga, hindi dapat tayo maki-yes man sa mga vlogger sa social media. Dahil yung mga iniidolo ninyo, may mga bahong nakaraan yan. Kahit pa sabihin niyang nag-repent siya, pinagbayaran na niya yung mga kasalanan na yun, hindi nangangahulugan na patatawarin ka na ng mga tao. The damage has been done. Has been done, mga kaplastic. Nandyan pa rin yung sugat. Kung ikaw nga hindi mo matanggap na minura-mura yung asawa at nanay ng asawa mo, paano naman yung mga small vlogger na nilapastangan mo noon? Diba? Di ka na naiiba kay Norman Mangusin that time. Nagbago ka lang ng persona, pero ganun pa rin ang galawan. Bumabanat ka rin ng kapwa vlogger, pero maingat ka lang ngayon. Kasi nga, natatabunan ka na rin ng kaso. Diba? So, hindi natin alam. Naku po, Diyos ko. At ang pinarating sa akin nung celebrity, nung family, nung celebrity na sabi niya, Sir Francis, ikaw lang ang nagbigay ng lakas ng loob sa amin para gawin to. Sabi niya, parang ikaw lang ang naging inspirasyon namin. Dapat nang matuldukan ng kawalangyaan ng taong ito. Marami na tong winalangya eh. Kami ang unang-unang winalangya nito. Parang gano'n ang pangyayari. Yan. Sabi ni Mama Mia, pang grade 2 ka naman talaga magkaso. Paano ka madadalo? Let's see. Diba? Let's see. Pang grade 2 pala. Diba? Di pang grade 2. Pang grade 2 kung pang grade 2. Diba? Okay na yun. Pang grade 2 pala eh. Ayos yun. At least nakapagkaso kahit grade 2. Diba? Diba? Yun. Harapin nyo na lang. So, matindi yun. Parang buong family na celebrity. Yes. So, yun. Sayang nga yung kay Mayor Joy Belmonte. Kung hindi lang maawain tong si Mayor Joy Belmonte. Kasi tinapalan niya kasi ng sandamakmak na bigas that time nung pandemic. Sayang. Di sana parehas kayo ni Colaong ngayon naghihimasa ng bara. Diba? Sayang lang talaga. Kaya nga dali-dali siyang nag-impake ng mga sako-sakong bigas that time eh. Kasi nilapastangan niya si Mayor Joy Belmonte that time eh. Talagang kabadong malala siya nung nagbablog siya nun, mga kaplastik. Tawan-tawa nga ako nung pinapanood ko yun eh. Tangina, kala mo hindi ka sasantuhin ng mayor ng Quezon City. Kung yung mga residente niya dun, talagang nililinis niya lahat eh. Ikaw pa kaya na nasa probinsya, kahit na nasa probinsya ka at hindi ka taga Quezon City. Hindi ka talaga magpawis ng malamig niya. Tapos muntik pa siya sa tulpo, no? Muntik na naman. Diba? Muntik talaga. Actually, nasa rurok na yun na malapit na siyang talagang matutulad kay Norman. Talagang nandun na lahat yung uri ng kakupalan niya that time. Talagang parehas na parehas sila ng aura ni Norman Mangusin nung hindi pa siya nagbabago.
Kaya nga sayang nga di ba? Para naturuan ng leksyon. Kasi itong Pilipinas na to, punong-puno ng kabulshitan ng batas dito. Kapag mapera ka kasi, nadadaan kasi sa hilot yan. Kaya hindi nakukulong yung mga ma-impluwensyang tao. At yan nga. Kaya nga yung mga ibang vlogger na binanatan niya, malamang sa malamang, yung galit nila hanggang ngayon, talagang nagpupumiyos pa rin kahit na matagal na panahon na yun. Yun ay dahil kasi, let's say sabihin na nating matagal na panahon na nangyari yun, pero yung sakit na kung in the way na paano mo siya nilapastangan sa live stream mo, ay nandun pa rin yun sa YouTube channel niya. So, kung hindi niya binubura yung video na yun, ibig sabihin nun, nandun pa rin yung proud siya sa mga records niya na lahat ng mga binaboy niya, nilapastangan niyang celebrity, nilapastangan niyang vlogger, ay nandun pa rin, naka-indicate pa rin sa YouTube. So, ayoko nang habaan tong opinion ko. Siguro, yung kalahati sa susunod na lang. Abang-abang na lang tayo kung talagang totoo yung pinagsasasabi ni Norman Mangusin ukol dito. Kaya siguro hindi nagko-content itong isa. Parang laging busy na. Nagpipilipin loop pala itong isa. Diba? Sa totoo lang, marami rin kasi ako nababasang comment about sa kanya. Mga bad feedback. Lalong-lalo na dun sa mentor niya. Akala niya kasi napakabuting tao yun eh. Dami ring galit dun. Mabuti nga nakakalabas pa ng bahay yung taong yun eh. Kasi kung tutusin, sa dami ng tinarantadong tao yan dyan sa social media accounts niya, maswerte na lang. Siguro hindi nagpapangabot. Diba? Pero kung gugustuin lang naman yan ng mga tinarantado niyang kapwa, kayang-kaya yan. Diba? Yun lang talaga is masyado lang talagang mailap sa kanya masyado lang mailap sa kanya yung malas. Kaya pero darating din yan kasi marami rin kasing inaagrabyado yung gurang na yun eh. Maniwala ka sa akin. Kasi sa mga contents pa lang niya eh. Hindi naman nakakatawa eh. Wala ka nga matututunan sa kanya dahil lahat ng mga niya, puro pati yung mga nagko-comment sa kanya, minumura niya eh. Anong matututunan mo dun? Hindi niya naisip na may mga bata ring nanonood sa channel niya tapos ganyang klaseng mentalidad yung pinapakita niya sa kanyang live stream. Lagi nagla-live stream yan dahil mukha ring Norman Mangusin yan eh. Utak Norman din yun eh. Mahilig din sa palipad eh. Kaya ganun eh. So, hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.